Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ni Attorney G, isang magaling abogado na nagpapaliwanag tungkol sa batas. Okay. Isinare niya ang panukala gustong mangyari ni Senator Soto. Ito. Soto suggestion to fight trolls. One person, one social media account. Payag ba kayo niyan, mga kaibigan? Sinong kaparehas na ako na maraming social media accounts? Limitahan na lang sa isa. Nako, para daw mabawasan ang mga trolls. Okay, ito, ang ganda tong paliwanag o recommendation ni Attorney G. SP Soto, humingi po muna kayo ng payo sa mga nakakabatang kaanak ninyo. Sigurado yan. Magagalit ang kanyang mga kamag-anak na apo ba o ano dahil I don't know marami talaga, more than one ang social media accounts, kahit ako. Bago po kayo magbigay ng mga panukala tungkol po sa mga bagay ng ganito, nahahalata po tuloy ang totoong edad ninyo. Yung mga may edad na, halos wala ngang social media account. Yung either Facebook lang. Ako kasi dahil vlogger ako, kailangan ko ng sa YouTube channel. Itong ginagamit ko ngayon. May mga alternate pa ako niyan eh. Baka magurgur ito, at least meron na tayong pupuntahang naka-ready. Yun ang kagandahan ng meron kang alternate social media accounts. Dahil nahahack ang mga accounts, karamihan. Okay. Dahil kahit sino pong social media user ang tatanungin ninyo, lahat po sila ay makapagsasabi sa iyo na hindi po practical ang panukala ninyong ito. Magaling. Feeling lawyer. Dahil ang social media po ay ginagamit po ng karamihan sa iba't ibang pamamaraan. Para sa personal nilang mga kaibigan, para sa pampublikong page nila, para sa gaming naman po para sa ilan, at ginagamit rin po ito sa negosyo ng iba. Correct! Ang galing nitong Attorney G. Saludo, Attorney G. Ang galing ninyo. At karaniwang pinaghihiwalay po talaga ang mga accounts na ito para hindi po naguguluhan ang owners at followers ng mga ito. Kahit ako po ay dalawa ang personal na social media accounts ko. Isa bilang Attorney G, ang pampublikong persona ko, at isa naman po mas pribado para sa malalapit na kaibigan at kaanak ko. Ang mahalaga po, SP Soto, ay verified po ang accounts na ito at ako po mismo ang registered owners ng mga ito. Ang verified account po, yung makikita nyo, may check na, may check na blue. Yan, verified. At ito lang naman po ang dapat ipanukala ninyo. Pakinggan ninyo, maganda ito. Na dapat ang bawat account po ay mabiverify at matritrace sa iisang user na totoong tao. Correct. Upang maging mas responsable po tayo sa paggamit ng mga accounts nating ito. At mababawasan po ang paggamit ng mga faking accounts upang makapanira lang o makapanloko sa ibang tao. Ngunit bago nyo po ipanukala ang bagay na ito, ang mungkahi ko po ay amyendahan nyo po muna ang ating mga batas tungkol sa libel o libelo. At luwagan po natin ito. Ang pagkakaalam ko, either tayo lang ang nag-iisang bansa o mangilan-ilang bansa na mayroong krimen na libel
kay cyber libel. Halos lahat na bansa sa buong mundo walang libel. Tayo lang ang meron sa Pilipinas. Luwagan po natin ang libel o libelo. Dahil para sa akin, maglalakas loob lang pong gumamit ng sarili nilang accounts ang taong bayan kung hindi na po sila natatakot makulong sa kaunting pagtuligsa lang sa pamahalaan. At kung ako po ang tatanungin ninyo, dapat po ay walang karapatang magdemanda ng libelo ang lahat na taong pampubliko, yung government officials, kung tungkol po sa kanilang trabaho ang tinutuligsa ng kabilang partido. Example, si Senator Risa Hontiveros. Sinampa niya ng libel ang mga vloggers, DDS vloggers, kasama si Atty. Topacio. O anong nangyari? Binasura ng piskalya. Isa lang ang lumusot, yung kay alias Karine. Ayan, pwede yun dahil mapanirang puri na yun. Sinabi ni Rene na binayaran siya. Kaya bahala na si Karine na sumagot sa korte. Doon na, i-trial na ng korte. Fair game, ika nga. At hindi po dapat nakukulong sa libelo ang isang tao. Kapag mapatunayan po nito sa hukuman na totoo po ang kanyang sinasabi sa publiko, sa ganitong pamamaraan po ay magiging balansyado ang karapatan ng taong bayan maging malaya sa pananalita. At na ang karapatan ng ibang tao ay huwag itong masira dahil lang sa bagay-bagay na wala namang basihan o bisa. Ito po ang aking simpleng panukala. Wow! Oh, ang galing! Basa lang tayo sa mga comments, ha? Yung music talaga nagdadala. Tama ka, attorney. Ako din ay may 3 account. Yung 2 ay pang pribado at itong account na ito ay ginagamit ko sa panghanap buhay. Yun. Paano naman yung Totoy Balsita? Paano naman yung may mga negosyo na sa negosyo ginagamit ang FB bukod ang personal? Paano pag lahat ng FB i-boycott ng 8 Bulaga? Anyway, pabayaan na lang natin si Senator Soto. Sobrang bright kasi. Basta sobrang talino ng isang tao kung ano-ano na lang naiisip. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Tulong kayo ng malaki sa tribong Talanding ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito ay pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video nito. Ano na ni ang matagaan og yero. So mag-atop na siya karon kay matagaan man namo siya yero. Amos siyang gitagaan para kay maayuhan ang ilang balay nga guba na. So mo ni ang kahintang nila diri sa abuhan. So gisapahan na lang og banig nga dili aron dili mutulo ang ulan. So ipangsapahan na lang gyud. So muna yung ilang kahimtang. So ginapuyan pa ni nila. So kung ulan, so tulo na gid kaayo. So gituluan na gid kaayo kung muulan. So karon pila na ikatuig ining balay nga nung tuluan naman kaayo? 5. So 5 years na kay anak. Na. So pila ka buki mong anak? 2. So 2 imong anak. Salamat sa Ginoo nakapatok net karon. Oh, so makatop na gid mo karon kay natagaan mo giyero.
So karon managyod ko. So managyod og atop. So nindot na kaayo. Salamat sa Ginoo sa nagsponsor. Nga napulihan na inyong atop. Napulian ang mong atop. Oh, so dako og gyud yung pasalamat kay dili na mo tuluan. So salamat pod.